Kabanata 86. Nanghingi ba siya ng dot? Tanong muli ni Lilian. Tumango ulit si Sebastian. Pasensya na. Mukhang mapagpaumanhin si Lilian. Bakit ka hihingi ng tawad sa ganito kaliit na bagay? Ayos lang sa aking magbayad ng dot kung ibig sabihin nito ay mapapakasalan ko ang isang magandang asawang kagaya mo, nakangiting sabi ni Sebastian. Umiling si Lilian. Ikinakasal ka sa pamilya namin, hindi ang kabaliktaran. Hindi mo na kailangang magbayad ng dot. Wala akong pake sa pera. Tsaka binigay ko na sa mama mo. Pamilya siya sa akin, sabi ni Sebastian. Ngumiti ng mapait si Lilian. Nais niyang tingnan ng kanyang pamilya si Sebastian bilang bahagi rin ng kanilang pamilya. Kahit siya ay walang iba kundi isang kasangkapan sa kanyang pamilya. Kailangan kong magpa-check up mamaya. Hindi mo ko kailangang hintayin. Ilang araw na lang ay gaganapin na ang bidding, kaya ihanda mo na dapat ang kakailanganing dokumento. Ngumiti si Sebastian. Mangang. Tumawa ng mapait si Lilian. Ibinaba ako sa Vice President. Si Lyra ang President ngayon, kaya siya na ang bahala sa bidding. Paanong nangyari yon? Hindi ba nakuha mo ang bidding qualification? Sayang lang at hindi ka nila ginantimpalaan, ngunit paano ka rin nila na-demote? Mukhang nagulat si Sebastian. Well, nakuha ko lang ang bidding qualification dahil kay Lyra, paliwanag ni Lilian. Anong kinalaman niyan sa kanya? Natarante si Sebastian. Alam mo ba kung bakit tinawag ako ni Mr. Simmons bilang Madam? Tanong ni Lilian sa halip na sumagot. Naisip ni Sebastian sa sarili, oo naman. Asawa kita kasi. Napabuntong hininga si Lilian. Napagkamalan niya akong si Lyra. Siya ang nakakuha ng atensyon ng Supreme One. Kalokohan. Malandi si Lyra. Bakit mahuhulog sa kanya ang Supreme One? Ngumisi ng masama si Sebastian. Hindi ikaw ang Supreme One. Paano mo malalaman kung sino ang kinaiinteresan ng Supreme One? Siguro gusto ng Supreme One ang mga mapanghalina at malalandi na babae tulad ni Lyra. Sumimangot si Lilian. Umirap si Sebastian. Mukhang pera lang si Lyra. Tanga lang ang mahuhulog sa isang tulad niya. Nagdesisyon si Sebastian. Tiyak na tuturuan niya ng leksyon ang pamilya Smith. Sa isang kisap mata, araw na ng bidding event sa Phoenix Corporation. Maagang nag-almusal ang pamilya Smith para maaga silang makarating sa event. Nang papaalis na sila, biglang lumingon si Lyra kay Lilian at sa pamilya nito. Hindi ka makakapunta. Si Evelyn ang unang tumanggi. Si Lilian ang nagbalik ng imbitasyon. Bakit hindi tayo makakapunta? Dahil asawa ako ng Supreme One. Ang imbitasyon ay para sa akin lamang, kaya may karapatan akong tanggihan ang iyong pagpasok. Napabuntong hininga si Lyra bago umalis kasama ang kanyang pamilya. Naiinis si Evelyn. Sinaman niya ng tingin si Sebastian. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ma, anong kinalaman nito kay Sebastian? Paano mo siya masisisi? Dadalhin kita roon kung gusto mo, biglang singit ni Sebastian. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi nila tayo papapasukin ng walang imbitasyon, galit na sigaw ni Evelyn. Ayos nga lang, sumunod ka na lang sa akin at ikaw na mismong makakita. Ngumisi si Sebastian. Kabanata 87. Kahit na nagduda si Evelyn, desperado siyang makasali sa bidding event. Lalo na't ang mga dadalo roon ay mga maimpluwensyang tao sa Ravenview City. Mayroon pang ang mga nagmula sa ibang bansa. Kung naroon si Lilian, baka makita pa siya ng isang makapangyarihang tao. Gayunpaman, hindi sila pareho ng iniisip ni Ronan. Nawalan na siya ng pag-asa. Hindi nagtagal, dumating na ang tatlo sa Phoenix Corporation. Kailangang ipakita ng mga papasok ang kanilang invitation card. Sebastian, may paraan ka ba talaga para makapasok kami? May mga pagdududa pa rin si Lilian. Lalong naging mapurol si Evelyn. Binabalaan kita. Hindi kita palalampasan kapag ipinahiya mo ako. Ngumiti lang si Sebastian. Pag-aari niya ang Phoenix Corporation. Kung hindi man lang siya makapasok, sino pa kaya? Nako, akala ko nakakita ako ng naglalakad na basura. Isang matinis na boses ang narinig, at may mag-asawang lumapit sa kanila. Si Tyler at Maria iyon. Lumapit si Tyler kay Sebastian at nginisyan, hindi ba't all high and mighty ka kanina? Parang may nabali ang paa mo. Umirap si Maria. Ang saya-saya kong hiniwalayan kita noon. Kung hindi, miserable pa rin ang buhay ko. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Sebastian. Mukhang nakalimutan mo ang leksyon mo. Tumahimik ka. Galit na galit si Tyler at tinuro ng daliri si Sebastian na paratang.
Swerte ka lang noon. Iba ang kalalabasan kung hindi dahil kay MS Green. Sino ka sa tingin mo? Tama siya. Nakarating ka lang sa kinaroroonan mo sa pamamagitan ng pagdikit sa mga babae. Hindi ka ba nahihiya na makita sa publiko? Naiinis na dagdag ni Maria habang naka-cross arms. Napuno na si Lillian at sumagot, hindi namin kayo inaway. Payo ko sa inyo, huwag kayong maglaro ng apoy. Hala, di ba ikaw si MS Smith? Masaya akong makilala ka. Sa kabila ng kanyang mga salita, nakangisi ng masama si Tyler kay Lillian. Napangisi si Maria. Lillian, itigil ang pagpapalabas. Nagbago ang panahon, at ang pamilya Smith ay nawala ang kanilang dating karangalan. Ang iyong pamilya ay hindi na isa sa 4 na prestihiyosong pamilya. Sa katunayan, ang iyong pamilya ay hindi na maituturing na mayaman, ngayon. Namula si Evelyn sa galit. Kahit na hindi na kami isa sa 4 na prestihiyosong pamilya, hindi ibig sabihin na walang katulad mo ang makakalakad sa amin. Ang lakas ng loob mong matahin kami. Alamin mo ang lugar mo. Takot na takot ako. Nagkunwaring natatakot si Maria. Hoy, Gerang, sa tingin mo bobo ako. Natanggal na sa pagiging presidente ang anak mo. Nawala ang katayuan ng pamilya mo sa pamamahay ng Smith family. Paano mo ko magagawang manduhan? Kalokohan. Ikaw. Itinuro ni Evelyn si Maria gamit ang nanginginig na daliri, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Walang humpay si Maria. Niyakap niya ang braso ni Tyler at nagpout. Bagaman ang pamilya Lisbon ay hindi isang malaking shot sa paligid dito, ang aking asawa ay tagapagmana pa rin ng isang mayamang pamilya. Siya ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyong manugang. Lahat ito ay dahil sa iyo. Galit na sigaw ni Evelyn kay Sebastian. Anong kinalaman nito sa akin? Nakita ni Sebastian na katawa-tawa ito. Nagnganga ang ngipin ni Evelyn. Kasalanan mo tong lahat. Kung hindi dahil sa'yo, si Lillian sana ang pinakasalan ni Mr. Harris sa halip. Hindi tayo malalagay sa ganitong suliranin kung kasama natin ang pamilya Harris. Mom, wag mong sabihin yan. Hindi ko papakasalan si Mr. Harris kahit wala si Sebastian. Napabuntong hininga si Lillian. Bata ka. Aatakehin mo ako sa puso balang araw. Pinagpatong ni Evelyn ang mga braso niya. Magsisimula na ang bidding event. Tara na sa loob, sabi ni Sebastian. Pwede ba talaga tayong pumasok? Nag-aalala si Lillian. Huwag kang mag-alala. Kampanteng ngumiti si Sebastian. Agad na tinulak ni Lillian si Sebastian pasulong, habang si Evelyn ay nahuhuli sa kanila ng ilang hakbang. Siya ay nag-aalala na siya ay pagtawanan dahil sa pagtanggi sa pagpasok. Pakipakita ang iyong invitation card, sabi ng security guard. Ang mga security guard sa entrance ay hindi katulad noong nakaraan, kaya hindi nila nakilala sina Sebastian at Lillian. Bagamat si Sebastian ang presidente ng Phoenix Corporation, kakaunti lamang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Ginamit niya ang exclusive passage para sa kanya tuwing pupunta siya sa kumpanya. Wala akong invitation card. Umiling si Sebastian. No invitation card, no entry. Umalis ka na agad. Bumagsak ang mukha ng security guard sa pag-iisip na sinusubukang pumasok ni Sebastian. Maya-maya lang, lumapit sina Maria at Tyler. Ngumisi si Maria. Walang kwentang basura, sinusubukan mong pumasok ng walang imbitasyon. Nakakahiya. Pwede kitang papasukin, MS Smith. Sinulyapan ni Tyler si Sebastian ng masama. Ikaw naman, kung gusto mong pumasok, lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Tapos, baka magbago pa ang isip ko. Bidding event lang yan. Hindi natin kailangang pumunta. Naghanda si Lillian na hilahin si Sebastian. Teka, tumawag tayo. Kinuha ni Sebastian ang phone niya at nag-dial ng number. Bumaba ka at papasukin mo ko. Magaling ka umarte. Humihingi ka pa ng ihatid sa'yo. Tingin mo ba isa kang VIP? Umirap si Tyler. Mas mabuting bantayan mo ang bibig mo. Isa pang insulto mo, tuturuan kita ng leksyon, malamig na babala ni Sebastian. Paano ako pagbabantaan ng isang pailay na kagaya mo? Hindi ako makapaghintay sa paghihiganti mo, walang kwentang basura. Basura. Wala kang kwenta. Mayabang na hamon ni Tyler kay Sebastian. Tumalim ang tingin ni Sebastian, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Napangisi si Tyler. Anong tingin yan? Anong gagawin mo? Susuntukan mo ko. Nasa Phoenix Corporation tayo. Subukan mo lang. Kabanata 88. Nang matapos magsalita si Tyler, sinampal siya ni Sebastian sa mukha.
Umalangaw-ngaw ang tunog sa buong lugar. Natigilan ang lahat, pati na ang mga security guard. Walang nag-akalang sasampalin talaga ni Sebastian si Tyler. Hindi ba siya natakot sa mga tauhan ng Phoenix Corporation na pagsabihan siya? Ngumisi si Sebastian. Ikaw ang humiling nito. Buwisit ka. Papatayin kita. Galit na ibinuwelo ni Tyler ang kanyang kamao sa ulo ni Sebastian. Alam niyang kayang lumaban si Sebastian. Ngunit dahil nasugatan ang mga binti ni Sebastian, hindi natakot si Tyler. Bago pa man lumapag ang kamao ni Tyler ay nakatanggap siya ng matigas na suntok sa kanyang tiyan, dahilan pata mapahawak siya sa kanyang tiyan at napaluhod sa lupa sa sakit. Umiling si Sebastian. Hindi mo pa rin ako matatalo, kahit bali na ang mga paa ko. Napakawalang kwenta mo. Ang kapal ng mukha mong manakit ng iba sa pintuan ng Phoenix Corporation. Patay ka na. Parehong nagulat at nagalit si Maria. Lumingon siya sa mga security guard. Hindi mo ba nakita yan? Bilisan mo at hulihin mo siya. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Anong ginagawa mo? Akmang kikilos na ang mga security guard, lumapit si Natalie. Ms. Green. Agad siyang binati ng mga security guard. Natalie, dumating ka sa tamang oras. May nataman lang siya. Dapat may gawin ka, galit na sabi ni Maria. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Natalie na may kakaibang ngiti. Sinampal niya ang asawa ko. Gusto ko siyang patayin. Malakas na sigaw ni Maria. Nagtaas ng kamay si Natalie at sinampal si Maria. Parehong nagulat at nagalit si Maria. Natalie, paano mo ko nagawang sampelan? Ano naman kung sinampal kita? Papatayin kita kapag ininsulto mo pa ulit si Mr. Wilder. Malamig na babala ni Natalie. Si Maria ay nagngangalit sa galit. Huwag kang masyadong mayabang, Natalie. Secretary ka lang. Paano mo nagagawang abusuhin ang kapangyarihan mo? Sisiguraduhin kong paparusahan ka ng Supreme One. Tandang babae, hihintayin kong dumating ang araw na iyon. Ilabas mo silang dalawa, malamig na utos ni Natalie. Imbitado kami dito. Paano mo kami paaalisin? Galit na galit si Maria. Well, kasi sabi ko. At kapag gumawa pa kayo ng gulo, sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo ta, matigas na sabi ni Natalie. Maghintay ka lang, Natalie. Maghihiganti ako kapag nakilala ko ang Supreme One, sigaw ni Maria bago nagmamadaling umalis kasama si Tyler. Ngumisi si Natalie. Nakangiting lumingon siya kina Sebastian at Lillian. Mr. Wilder, Ms. Smith, dito ang daan. Pakiramdam ni Lillian ay nasa panaginip siya. Hindi niya akalain na mapapapasok talaga sila ni Sebastian. Lillian. Sebastian. Bilisan mo sabihin mong papasukin rin ako. Nakita ni Evelyn sina Sebastian at Lillian na naglalakad papasok sa building at dali-dali din itong pumunta. Pero pinigilan siya ng mga security guard, kaya mabilis niyang tinawag ang mga ito. Napatingin si Natalie kay Sebastian. Nang makita siyang tumango, inutusan niya ang mga security guard, papasukin mo siya. Mr. Wilder, Ms. Smith, may iba pa akong kailangang gawin. Mauna na kayo nang wala ako, sabi ni Natalie bago umalis. Sinunod lang niya ang utos ni Sebastian. Dahil sinusubukan ni Sebastian na itago ang kanyang pagkakakilanlan, ang paglalakad kasama si Natalie ay magdudulot lamang ng hinala. Ang bidding event ay pinalamutian ng husto. Ang lahat ng naririto ay maaaring kilalang tao sa Ravenview City o sa ibang lugar. Ang mga taong ito ay sanay na maging mayabang at dominanti. Ngunit ngayon lahat sila ay kumikilos ng mapagpakumbaba, hindi ng ahas na gumawa ng gulo. Lahat sila ay dumating ng maaga, gustong samantalahin ang pagkakataong makihalubilo at maghanap ng mga potensyal na kasosyo sa negosyo. Sa sandaling iyon, si Lyra ang sentro ng atensyon. Inangkin niya na siya ang asawa ng Supreme One, na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Maraming tao ang nakapaligid sa kanya, sinusubukan ang kanilang makakaya para bulahin siya. Tingnan mo. Si Ms. Lillian. Kabanata 89. Nakatawag ng pansin ang pagdating ni Lillian. Lalo na't itinuturing siyang pinakamagandang babae sa Ravenview City. Sino ang lumpo sa wheelchair na itinutulak ni Ms. Smith? Si Lillian at Sebastian ay hindi nagdaos ng kasal, at ang balita tungkol sa kanyang kasal ay hindi gaanong kilala, kaya ang mga tao ay masyadong interesado. Hindi mo alam. Ang lumpong iyon ay asawa ni Ms. Smith, sabi ng isa. Ano? Kasal na si Ms. Smith. At ikinasal siya sa isang lumpo. Paanong nangyari yon? Anak ba ng mayamang pamilya ang lumpong yon?
Espekulasyon ng isa. Kalokohan. Isa lang siyang palamuning basura. Mahusay na babae si Ms. Smith. Bakit siya ikinasal sa walang kwenta? Nagpakasal ang lumpong iyon kay Ms. Smith. Grabe. Kung ganon, posible pala talagang sumubok sa taong hindi mo maabot. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Ms. Smith. Pwede naman siyang ikasal sa ibang pamilya. Paano siyang bumagsak sa basura? Nagsimulang magbulungan ang karamihan. Maraming tao ang naawa kay Lillian, habang ang iba ay natuwa. Marami rin ang naiinggit, pero si Sebastian ang nakadirekta. Bumagsak ang mukha ni Lyra, at naapakan siya. Sino ang pinayagan kang pumasok? Mariing tanong ni Lyra. Ngumisi si Sebastian. Nagpunta kami kasi gusto namin. Sino ka ba sa tingin mo? Kailangan ba namin ng permiso mo? Pambihira ta. Paano mo nagawang kausapin ng ganyan ang asawa ng Supreme One? Hindi ako makapaniwalang binastos siya ng isang basurang kagaya mo. Baliw ka. Bilisan mo at humingi ka ng tawad sa kanya. Bago pa nakasagot si Lyra, galit na galit ang mga tao sa paligid niya. Inakala ng lahat na si Lyra ang asawa ng Supreme One, kaya natural na gusto nila itong purihin. Kung tutuusin, ang pambabala kay Lyra ay nangangahulugan ng pagpuri sa Supreme One mismo. Walang gustong palampasin ang pagkakataong ito. Lalo na si Lily, na naging secretary ni Lillian bago siya nagtrabaho kay Lyra. Minahal niya ang mayaman at hinahamak ang mahihirap, at magaling siyang humingi ng pabor. Natural, hindi niya palalampasan ang magandang pagkakataon. Tinuro niya si Sebastian at sinimangutan, ano pa ang hinihintay mo, walang kwentang basura. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Ms. Lyra, baka masiraan ka ng ulo. Dahan daw ang tumangala si Sebastian kay Lily, may sarkastikong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Kung basura ako, ano ka? Aso. Ang kapal ng mukha mong tawagin akong aso. Sasampalin kita. Itinaas ni Lily ang kanyang kamay at inihampas ito sa mukha ni Sebastian. Hindi niya alam kung gaano kahusay si Sebastian, ni hindi niya alam ang ugali nito. Isang malutong at malakas na sampal ang umalangaw-ngaw, ngunit nagulat ang lahat nang makitang si Lily na ang nasample. Paano ko nagawang sampelan? Hinawakan ni Lily ang nag-aapoy niyang pisngi na hindi makapaniwala. Sino ang tinatawag mong basura? Sinampal ulit siya ni Sebastian. Parehong gulat at galit na galit si Lily, napalingon kay Lyra na may malungkot na pout. Dapat ipaghiganti mo ako, Ms. Lyra. Ako ang iyong sekretarya. Ang paghampas sa akin ay kapareho ng hindi paggalang sa iyo. Ang kapal ng mukha mo. Malamig na pinandilatan ni Lyra si Sebastian. Paano mo nagawang sampelan ang sekretarya ko? Gusto mo yatang mamatay. Papatayin kita. Nagbago ang ekspresyon ni Lillian at nagmakaawa siya. Lyra, pamilya tayong lahat. Huwag mo siyang payayin. Hindi ko siya pamilya. Ngumisi si Lyra. Asawa ako ng Supreme One, at isa lang siyang walang kwentang basura. Paano ako magkakaroon ng kapamilyang tulad niya? Pero hindi ako wala sa katwiran. Kung lumuhad ka at dilaan mo ng malinis ang sapatos ko, baka pag-isipan kong iligtas siya. Ngumisi si Lucas. Ano pa ang hinihintay mo, hayop ka? Dapat magpasalamat ka na madidilaan mo ang sapatos ni Lyra. Sumabat si Belinda, tama. Maharlika ang anak ko. Isang karangalan na pagsilbihan siya. Sumosobra ka na. Paano mo siya nagagawang ipahiya ng ganito? Galit na galit si Lillian. Ngumisi si Lyra. Kapag binangganyo ko, ibig sabihin ay binangganyo rin ang Supreme One. Palalampasan ko siya ng ganon kadali. Kung naaawa ka sa kanya, ikaw na lang ang damayla sa sapatos ko. Gustong sumagot ni Lillian pero pinigilan siya ni Sebastian. Lyra, hindi ko gustong ibaba ang level ko sa'yo, pero wala akong magawa. Tuturuan kita ng leksyon ngayong araw. Ngumisi si Sebastian. Pagpapatuloy niya, mukhang nag-e-enjoy kang padilaan sa ibang tao ang sapatos mo. Kaya ipaparanas ko sa'yo kung anong lasa ng sapatos. Dilaan mo ang sapatos ko, at hahayaan kitang mabuhay. Kabanata 10. Nagulat ang lahat na marinig ito. Ang lakas ng loob mong utusan akong dilaan ang sapatos mo. Gusto mo yatang mamatay. Naiinis si Lyra. Nagalit din ang iba. Ang kapal ng mukha mong bastyusan ang asawa ng Supreme One. Katapusan mo na. Kahit ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas ngayon. Galit na sumigaw ang lahat, nakatingin kay Sebastian na para bang isa na itong patay. Sebastian, masyado kang padalos-dalos. Humingi ka ng tawad kay Lyra dali, nagmamadaling pangungumbinsi sa kanya ni Lillian.
Natakot siya. Sigaw din ni Evelyn, walang kwentang basura. Huwag mo kaming hilahin sa impyerno kasama mo. Bilasan mo at humingi ka ng tawad kay Lyra. Ngumisi si Lily. Mabigat na krimen ang hindi paggalang sa asawa ng Supreme One. Huli na para humingi ng tawad ngayon. Pero kung matapat ka, baka palampasin ka ni MS Lyra. Mukhang hindi mo natutunan ang iyong leksyon. Ngini siya ni Sebastian si Lily. Agad na napaatras si Lily sa takot. Ang yabang mo pa rin hanggang ngayon. Hindi ako makapaghintay na magdusa ka. Natatakot akong madidismaya ka. Walang sino man sa mundong ito ang makakapatay sa akin. Ngumisi si Sebastian. Ang yabang mo. Talagang gusto niyang mamatay. Ang yabang niya ngayon, mas magiging kaawa-awa siya mamaya. Ang mga tao ay nagtuturo at nagbulungan sa kanilang sarili, ang lahat ay nag-iisip na si Sebastian ay naghuhukay ng kanyang sariling libingan. Walang nakiramay sa kanya. Sa kanilang mga mata, ang mahihina ay dapat kumilos tulad ng mahihina, at dapat silang magpasakop sa mga may awtoridad. Namumula si Lyra sa galit. Gusto kitang palampasin, pero ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Hulihin niyo siya. Gusto ko siyang pahirapan hanggang mamatay. Sarkastikong tumawa si Sebastian. Lyra, mukhang iniisip mo talagang asawa ka ng Supreme One. Humarap ka sa salamin. Wala lang ang isang walang hiyang babaeng kagaya mo kumpara sa akin. Buwisit ka. Sisiguraduhin kong magmamakaawa kang mamatay pag natapos ako sayo. Galit na sigaw ni Lyra at hinintay ang pagdating ng mga security guard. Gayunpaman, kahit naghintay siya ng mahabang panahon, walang ni isang security guard ang dumating. Lalong nagalit si Lyra at sinigawan ang mga kalapit na security guard, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na tinatawag kita? Ang mga security guard ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Pero dahil hindi sila sigurado sa identity ni Lyra, wala silang nagawa kundi tiisin ito. Gayunpaman, hindi rin sila nakikinig kay Lyra, dahil wala pa silang natatanggap na utos mula sa mga nakatataas. Nang makitang hindi siya pinapansin ng mga security guard, ipinadyak ni Lyra ang mga paa niya sa galit. Bakit di ako pinapansin ng mga security guards na to? Kapag nakita ko ang Supreme One, sisiguraduhin kong tanggol kayong lahat. Sinong gumagawa ng gulo rito? Lumapit ang isang medyo may edad na lalaki kasama ang dalawang security guard. Mr. Simmons. Nang makita si Derek, dali-dali siyang binati ng lahat ng may pagkamangha. Si Derek iyon, ang Vice President ng subsidiary ng Phoenix Corporation. Isa siyang lalaki sa mga lalaki. Nandito man ang mga pinuno ng 4 na prestihiyosong pamilya, ipapakita pa rin nila ang kanilang paggalang sa kanya. Ngunit nanatiling mayabang si Lyra. Derek, nasa tamang panahon ka. Itong basurang ito ay hindi ako nirerespeto. Iutos mo sa mga tauhan mong patayin siya, ngunit huwag mong dalian ang pagpatay sa kanya. Siguraduhin yung kakalagkarin siya palabas para magmakaawa siyang mamatay sa huli. Baliw ka ba? Galit na galit si Derek. Kabanata 10. Nagulat ang lahat na marinig ito. Ang lakas ng loob mong utusan akong dilaan ang sapatos mo. Gusto mo yatang mamatay. Naiinis si Lyra. Nagalit din ang iba. Ang kapal ng mukha mong bastyusan ang asawa ng Supreme One. Katapusan mo na. Kahit ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas ngayon. Galit na sumigaw ang lahat, nakatingin kay Sebastian na para bang isa na itong patay. Sebastian, masyado kang padalos-dalos. Humingi ka ng tawad kay Lyra dali, nagmamadaling pangungumbinsi sa kanya ni Lillian. Natakot siya. Sigaw din ni Evelyn, walang kwentang basura. Huwag mo kaming hilahin sa impyerno kasama mo. Bilasan mo at humingi ka ng tawad kay Lyra. Ngumisi si Lily. Mabigat na krimen ang hindi paggalang sa asawa ng Supreme One. Huli na para humingi ng tawad ngayon. Pero kung matapat ka, baka palampasin ka ni MS Lyra. Mukhang hindi mo natutunan ang iyong leksyon. Ngini siya ni Sebastian si Lily. Agad na napaatras si Lily sa takot. Ang yabang mo pa rin hanggang ngayon. Hindi ako makapaghintay na magdusa ka. Natatakot akong madidismaya ka. Walang sino man sa mundong ito ang makakapatay sa akin. Ngumisi si Sebastian. Ang yabang mo. Talagang gusto niyang mamatay. Ang yabang niya ngayon, mas magiging kaawa-awa siya mamaya. Ang mga tao ay nagtuturo at nagbulungan sa kanilang sarili, ang lahat ay nag-iisip na si Sebastian ay naghuhukay ng kanyang sariling libingan. Walang nakiramay sa kanya. Sa kanilang mga mata, ang mahihina ay dapat kumilos tulad ng mahihina, at dapat silang magpasakop sa mga may awtoridad.
Namumula si Lyra sa galit. Gusto kitang palampasin, pero ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Hulihin niyo siya. Gusto ko siyang pahirapan hanggang mamatay. Sarkastikong tumawa si Sebastian. Lyra, mukhang iniisip mo talagang asawa ka ng Supreme One. Humarap ka sa salamin. Wala lang ang isang walang hiyang babaeng kagaya mo kumpara sa akin. Buwisit ka. Sisiguraduhin kong magmamakaawa kang mamatay pag natapos ako sayo. Galit na sigaw ni Lyra at hinintay ang pagdating ng mga security guard. Gayunpaman, kahit naghintay siya ng mahabang panahon, walang ni isang security guard ang dumating. Lalong nagalit si Lyra at sinigawan ang mga kalapit na security guard, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na tinatawag kita? Ang mga security guard ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Pero dahil hindi sila sigurado sa identity ni Lyra, wala silang nagawa kundi tiisin ito. Gayunpaman, hindi rin sila nakikinig kay Lyra, dahil wala pa silang natatanggap na utos mula sa mga nakatataas. Nang makitang hindi siya pinapansin ng mga security guard, ipinadyak ni Lyra ang mga paa niya sa galit. Bakit di ako pinapansin ng mga security guards na to? Kapag nakita ko ang Supreme One, sisiguraduhin kong tangle kayong lahat. Sinong gumagawa ng gulo rito? Lumapit ang isang medyo may edad na lalaki kasama ang dalawang security guard. Mr. Simmons. Nang makita si Derek, dali-dali siyang binati ng lahat ng may pagkamangha. Si Derek iyon, ang Vice President ng subsidiary ng Phoenix Corporation. Isa siyang lalaki sa mga lalaki. Nandito man ang mga pinuno ng 4 na prestihiyosong pamilya, ipapakita pa rin nila ang kanilang paggalang sa kanya. Ngunit nanatiling mayabang si Lyra. Derek, nasa tamang panahon ka. Itong basurang ito ay hindi ako nirerespeto. Iutos mo sa mga tauhan mong patayin siya, ngunit huwag mong dalian ang pagpatay sa kanya. Siguraduhin yung kakalagkarin siya palabas para magmakaawa siyang mamatay sa huli. Baliw ka ba? Galit na galit si Derek.